Ilang araw na ang nakakalipas, ilang buwan na ang nakakalipas nang simula ng investigasyon laban sa mga politikong magnanakaw. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, wala pa rin napapanagot. Pero bakit pagdating sa mahihirap, ang bilis nilang huliin? Ito po, ipatay na fixation. Okay. Magandang gabi po. Ako po si Amor Patrio. I wanna flex my cardboard muna. Ako ang gumawa nito. Huwag mo yan. Yes. Top Senate, incompetent clowns. Kasi nagiging circus yung Senado eh. Maliban sa doon sa mga iilan, kagaya ni Senator Marcoleta. Gusto ko magsalita, excited ako magsalita today kasi nung pag-anon yung car, nakita ko yung Senado, husgan ng mga buhayang baboy. Nagagalit ako pero parang gusto ko makita doon sa loob. Kaya bibigay ko muna ang floor kay Park. Thank you. Kuya Park. Kamusta ka naman? Balita namin, Kuya Park, may ano ka rin sa NBI. Inuubo ako! Punyeta! Yang paslupa ni gobyerno! Mga ulon! Mga walang bayag! Ang nasa gobyerno! NBI walang bayag! Gayon din ang NBI! Walang bayag! Ang kaya lang nila ulihin ay mga vlogger! Mga mahihirap na Pilipino! Ang kaya ipahuli ng gobyerno! Walang bayag ang Senado! Ang House of Representatives! Pinadalala ko lang sa Pina! Pati ang isang vlogger na nag-capture ng headshot. Bilis na huli. Pero, yung mga magnanakaw na nandyan sa loob, mga hampas lupa, mga insekto, mga magnanakaw, mandurugas, nagpapahirap sa mga Pilipino. Ilang araw na ang nakakalipas, ilang buwan na ang nakakalipas nang simula ng investigasyon laban sa mga politikong magnanakaw. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, wala pa rin napapanagot. Pero bakit pagdating sa mahihirap, ang bilis nilang huliin? Eh, kailan kayo lalabas? Diba? Pagla tayo naubos, kaya sa 12, baka marinig nila, no? Pagka sa 12, lumabas na kayo. At ito ang hinihingi namin. Kung saan si Kiko Barzaga, doon kayo pumunta. Yung mga organizer ng rally na mga yawa, huwag ninyong sundan sila. Kasi ang balak lang nila, hatiin ang supporter, hatiin ang mga tao para kung titignan. Kaya kung sino ang mag-announce ng rally at venue, malibang kay Kiko Barzaga, huwag niyong puntahan, huwag kayong pumunta. Dahil pera-pera lang yan, mga bayaran niya mga organizer ng mga rally na yan. Pag merong mag-rally doon sa EDSA sign sa harap ng Robinson, ibig sabihin, buang yan. Anong gusto mo? Ikaw maging manager ng Robinson? Andun ba ang kalaban mo? Pag doon ka naman mag-rally sa EDSA Monumento, anong gusto mo? Ikaw ang ipalit doon sa monumento? Kaya kung saan si Kiko Barzaga, doon tayong lahat. Kung sino ang mag-organize na mag-deklara death at ibang venue, huwag niyong puntahan, huwag niyong pakisamahan. Hayaan yung makalbo sila sa kakarali nila doon. Tama! Ilang rally lang ginawa natin, pero bakit hindi tayo nanalo? Kasi watak-watak ang Pilipino eh. Tama! Inahati ng mga yawang kalbo ng mga organizer. Kalbo, masamang tao! Nakakalbo na nga kayo, wala pa rin kayong mga utak hanggang ngayon. Kulot salot. Aray! Kaya kayo nagsimula mag-rally. Sobrang tagal na, pero bakit hindi kayo nanalo? Kasi watak-watak kayo. Kaya kung sino ang pupunta sa October 12, kung saan si Kiko Barzaga, doon tayo. Bakit? Siya ang nag-schedule ng date na 12. At kung sino pa ang ibang organizer na mag-schedule niyan ng ibang venue, huwag niyong puntahan. Kahit kalbo pa yun, mahaba ang buhok, huwag niyong puntahan. Pinagwatak-watak niyang mga nagrarally eh. Pati yung matatapang, yung nasa ibang bansa na sobrang putak ng putak. Umuwi ka muna sa Pilipinas at mag-build ka sa rally bago ka pumatak. Bira ka ng bira eh. Matapang lang kayo sa social media, pero hindi naman kayo nakikita nagpipil. Dapat yung matapang nandito sa kalsada. Matapang ka lang kasi nasa bahay ka eh. Yan si ano, yan si ano, yan si kanon.
Mga buang. Yan, isa na dyan, si putang ina mo, mahalika. Ay, sino? Putang ina ka. Yan, sino ba yan? Kung talagang matapang ka, umuwi ka dito sa Pilipinas, mag-lead ka ng rally. Hindi yung putak ka ng putak sa social media. Umuwi ka dito. Yan ang tunay na matapang, huwag kang duwag, putang ina ka. At meron ako nakikita ngayon. Noong pinatulan ko ng supina ang saya ng mga adik na loyalista, akala nila nakulong ako. Ngayon, sigurado ako mai-stroke kayo kasi nakita nyo nandito na naman ako sa kalsada. Bye! Mga loyalista, hi! Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Kawawa ang mga loyalistang vlogger. Mga loyalistang vlogger, nandito pa ako. Magtulong-tulong kayo magpadala ng supina. Gusto ko isang truck na supina. Mabuhay ang Pilipino! Mamatay ang magnanakaw! Sana yung kandila natin. Mamaya, May lighter kami. May lighter ako dala kayo. Isang box. hindi pa tayo tapos magmura sa mga kandidato, sa mga politiko. Kung talagang malinis ang intensyon ninyo, I challenge you, bumaba kayo sa mga pwesto ninyo. Magpa-imbestiga kayo. Magkaroon tayo ng snap election kung talagang hindi kayo mga magnanakaw, mga hayop kayo. Snap election! Bakit hanggang ngayon wala pa rin nakukulong? Kung wala kayong magkukulong, ikulong nyo na si Marcos. Siya ang number 1 salot sa lipunang ito. Siya ay isang anay na patuloy na sinisira ang dignidad ng mga Pilipino. Huwag na nating hantayin na wala ng value ang pera natin. Huwag na nating hantayin na magaya tayo sa Venezuela. Habang may kunting panahon pa, lumabas na kayo, magsalita kayo, huwag kayong maging tanga-tangahan, huwag kayong maging duwag. Lumaban kayo gamit ang boses ninyo sapagkat ang boses ng ordinaryong Pilipino ay siyang tunay na magpapalaya sa bayang ito. Walang ibang maglalaban sa bansang ito kundi tayong mga Pilipino. At yung mga ibang mayayaman dyan, wala naman silang problema eh. Anytime na magkagulo ang Pilipinas, lilipat sila sa ibang bansa. Eh tayong mga ordinaryong Pilipino, ano ibalat tayo sa kanyon? Maputang inang yan. Eh lumabas na kayo. Ito, sana mapanood dito ni Chavit Singson. Ginoong Chavit Singson, ang kailangan ngayon ng tao ay warm body. Gamitin mo ang pera mo, immobilize mo. Magpadala ka ng mga bases kung saan na gustong pumunta sa rally. Huwag lamang puro paanyaya. Gamitin mo, ikaw lamang ang may kapasidad para gawin ang mga bagay na yan. Kaya ngayon nakikiusap kami sa inyo. Pumunta kayo. Gamitin mo ang meron ka. Lamang po at sino pa. Sino gusto magsalita? Oh. Ikaw ba? Oh. Pasensya na po dahil tinignan ko muna ang Senado. First time ko kasing makita ang Senado. At saka, para kasi akong dinadaga, ang daming camera, hindi ako sanay. Kahapon, nag-usap kami ni Park habang nasa Grab kami, may lagnat si attorney, may lagnat ako. Nag-usap-usap kami anong gagawin namin after rally. Yung mga pangarap namin na, small dreams. Hindi naman, ayaw naman namin maghakot ng mali-malitang pera. Walang ganon. Simple lang. Pero isang tanong lang na natili sa mind namin, buhay pa ba kami doon? Andito pa ba kami ngayon? At that time, are we still gonna be here? Or, meron pa bang Pilipinas na viable for living comfortably after this rally? Kung meron pang magiging resulta. Now, I am very privileged to be one of those people who have the opportunity to be here and to speak my mind against the corruption that is being spearheaded by the executive, the Senate, and the Congress. I'm very upset when I saw the news yesterday na ang bagong Blue Ribbon Committee natin ay si Ginoong Erwin Bendalo. Nakakaputang ina. Saan kayo kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha nyo?
Bakit hindi nyo ramdam ang galit ng tao? Ano bang pinapakain ng mga magulang sa inyo? Bakit ang sama-sama-sama niyong tao? No? Hindi ako, again, paulit-ulit kong sinasabi, hindi ako makikiusap sa inyo dahil ang mga kagaya niyong mga tao, alam ko hindi kayo tatablan ng mga pakiusap. Pera ang pwedeng ipantapal sa hustisya, sa mga matalong, at sa mga pagkakao nyo. Ano? Sa lahat ng tao sa Pilipinas, I know certain people na pinaka-cheap yung nababayaran. At marami dyan. Hindi lang mga baboy, hindi lang mga buhaya, mga putang hinapan nila. Kaya ako, nananawagan ako sa lahat. Sa mga kapwa ko, trekkers, hikers, mountain climbers, mga BPO, mga call center agents, mga VAs, lumabas kayo sa October 12. Magsasama-sama po kami ni Kiko Barzaga, ni Park, at pangungunahan namin ang magiging rally sa tentative location which is Liwasang Bonifacio. It's not about the colors anymore. Dahil tingnan nyo ang nangyayari sa bansa. Una, very subtle lang. You know? Subtle pa yung pagpapakidnap kay PRRD. Nilaktawan nila yung mga terms sa saligang batas. They just did it because they didn't want to do it anyway. So they did it anyway. Ganon. Tapos, pinalitan yung Senate President ng isang tao na wala namang alam sa batas kundi magpatawa sa noontime show. So, kinontrol nila ang Senado, kinontrol nila ang Kongreso. Ngayon, may isa na namang tao na nasa ombudsman, which is Boying Rimulya. Now, Boying Rimulya, listen to me very carefully. Alam kong tuta ka ni Marcos, and I know there's a lot of things that Marcos has in you, against you. That's why, sunod-sunuran kang parang aso. Nagmumukha ka na tuloy aso. Now, wala tayong mapupuntahan. Bulag, pipe, at bingi ang ating mga kasundaluhan. Di ko alam kung anong rason nila. Di ko alam kung anong nasa isip nila, but they are supposed to protect the interest of the people. That's their oath. And there's nothing more supreme than that, than protecting people, the Filipino citizens. They're not supposed to protect the corrupt people in the government. Kaya wala tayong magagawang ibang paraan. Hindi tayo pwedeng magkanya-kanya. Maraming nagsasabi, rally again, another rally again. Wala namang mangyayari. Ito lang ang masasabi ko. Kami nga dito sa ground, hindi kami sumusuko. Bakit? Kung gaano ka-persistent ang gobyerno sa pagnanakaw, dapat ganon din tayo ka-persistent. Walang makakuha sa isang bagsakan na resulta. Kaya, again, sa October 12, I do not care if it's a pink rally, it's a yellow rally, it's a green rally, it's a brown rally. Let's all be there and let's join as one in Liwasang Bonifacio. Thank you.